Maliban sa mga estudyante, kabilang sa mga maapektuhan ng isang buwang pagsasara ng Ayala Bridge ay ang Hospicio de San Jose. Ngunit sa kabila nito, tiniyak ng naturang bahay ampunan na may mga inihanda silang hakbang upang hindi maapektuhan ang pamumuhay ng kanilang mga residente. Ang ulat mula kay George Mandola. Naghahanda na ang isa sa pinakamatandang bahay ampunan sa bansa para sa pansamantalang pagsasara ng Ayala Bridge. Tatamaan kasi ang nag-iisang entrance sa exitway ng Hospicio de San Jose sa pagsasara ng tulay simula March 21 hanggang April 20. Since we will be having a station in the vacant lot of the barangay on the other side near PLDT, Romualdez Street, so that could be a drop-off point for those who want to give us some goods or any help that they have. Maybe we have a personnel who will be on standby there. Bagamat nakahanda na ang pagkain ng bahay ampunan para sa isang buwan, nangangailangan pa ito ng dagdag na pagkain. Bukod kasi sa mas mabilis sa pagdadala ng mga donasyon sa higit 300 inaampon nito, apektado din ang papasok at pauwi ng higit sa 100 empleyado ng bahay ampunan. Kaya pagtatiyak daw ng contractor, magkakalob ito ng 24 oras na bangka para sa pagtawid ng mga nasa hospisyo. So far, we have the supplies here. But if there are really benefactors or persons who will help us, they could draft the goods there on the other side, and it will be ferried here. So the construction firm is committing themselves to help us to provide 24-hour service for us. Ininspeksyon ng MMDA ang paligid ng bahay ampunan at kung tama ang ginawang pansamantalang pier na mga ito bago ang pagsasara. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.